always in the midst of us. Andiyan niya sa bulan ng Pangina, habang nagpupuntos tayo, ay nandiyan na siya. Simula ng Pangina nagpa-practice pa lang, nandiyan na natin Panginoon sa kita natin. Dahil nasabi doon sa Isaiah 43, na hinila tayo para purihin at sabayin siya. Kaya mga kapatid, ay mula tayo aawit sa Kanya, awit na natin siya. Simula na lahat sana maipasok sa ating puso ang ating pong aawitin ang dito sa banal niyang tahanan. Tayo mula tayo tumayo. Patawarin po ninyo kami at linisin ang aming mga puso't kaluluwa. Alam
hindi niyo pinakikinggan ang mga dalangin ng mga makasalanan. Ituin po ninyo ang aming mga pagkakamali. Magmahawag po kayo sa amin. Nais po namin ang inyong pakinggan. Ito ang aming mga pagsama. Panginoon, kayo po ang sentro ng aming puso. Nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng inyong pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Ang mga biyaya, mga pagpapala, ang iyong patnubay na nagdudulot sa amin ng kapayapaan. Salamat po at di niyo kami iniiwan at pinababayaan. Pinupuri ko namin ang inyong aming Diyos na pinakila. Ikaw ang bukal ng ligaya, ang buhay at pag-asa. Lingapin po ninyo ang inyong kaharian, ang inyong mga anak, ang bawat pamilya, kaligain po ninyo, lalo na ang mga dumaranas ng matinding pagsubok. Idadalangin po namin ang mga hindi nakadalo sa araw nito. Ang aming butihin si Pastor Ron, sana po siya nalo. Idadalangin po namin na sana po bigyan po siya ng higit na biyaya at pagpapala upang siya man po ay maging pagpapala sa iyo. Panginoon, sa aming pagtitipon, kami po ay Diyos puso nagpapagawa. Nagsusumamo na samahan po ninyo kami sa lahat ng oras. Kahilingan po namin ang inyong presensya at patnubay. Nais po namin laging madamang inyong dakilang pagmamahal at maranasan namin ang inyong kapangyarihan. Puspusin po ninyo ang inyong banal na Espiritu ang lahat ng narito. Sa mga awit, punuin po ninyo siya ng inyong kapangyarihan at maramdaman ng bawat isa ang kapuspusan ng aming mga kaluluwa. Sa magpadagala po ng iyong salita, punuin po niyo siya ng iyong karunungan. Dalangin po namin matanim sa bawat pusong makaririnig ng inyong ihi at tumubog upang magkalaw at manamig sa pagkaranasa sa inyong mga salita. Patubayan po ninyo kami sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Sa
Amen. Ay po ba ang lahat ay masaya? Isang palakas na palakpak sa atin. Napakabuti ng Panginoon sa atin sa kaya ng mga pagsubok. Ako, isang linggo lang siguro, hindi lang isang linggo, mga tatlong linggo na ako sinusubukan. Pero sa kabila ng lahat, tumayo pa rin ako. Nakikita na pa sa naman niyo, pati boses ko maganda na. Kaya, pinupuri ko ang Panginoon dahil sa dakila niya pagmamahal sa akin. At ang sabi nga kanina na sa ating pong Sunday School, na lahat ng bagay pinagpapasalamat yan sa Diyos. Sapagkat yan ang isang bagay kung bakit tuwang-tuwa ang puso ng ating Panginoon. At itong bahagi na ito ng ating pong panambahan ay yung tungkol naman ito sa pagbibigay natin ng pagsulit natin sa kanya ng mga bagay na talagang pinagkakalog sa atin sa araw. Ako po ay nagpapasalamat dahil meron tayong bago na kaibigan. Ang sabi nga, ang totoong nasa Diyos, hinahanap ang presensya niya. Dito po ang ating pong kapatid, si Brother Roy, si Brother AJ, at ganoon din si Sister Thea. Pwede po tumayo kayo para makilala naman kayo. Wala pa natin ang buhay ng tatlong ito. Ang mga kaibigan na natin na ito ay tiyak na naghahanap ng presensya ng Diyos. Kung ito man po ay isang aksidente, maraming salamat po sa Diyos sa buhay ninyo. Hindi po kayo po. Mga kapatid, tunay nga napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa totoo po, yan na kahit kaunti tayo ngayon, pero sa bilang ng Panginoon, napakadami natin. Natural naman yan sa isang simbahan na kapag totoo ka, ay sigurado kakaunti talaga. Sapagkat bakit ko nasabi, Kuya, karamihan ng tao ayaw sa lumapit sa totoo, gusto sila sa hindi totoo. At yung half-truth, ang sabi ko nga lagi, a half-gospel is a half-truth. A half-truth is a half-Christian. A half-Christian is a whole nonsense. Kaya, tama naman sinabi ng mga Biblia, nakakaunti lang talaga ang hiniram niya at maliligtas. Tama po yun. Sa mga oras na ito, gusto ko magpatuto aking anak dito siya. Magpatuto po na. Praise God, no? Gusto kong salamat sa Diyos, no? So last Sunday po, pumunta po ako Laguna. Dinalaw ko yung birthday nung mampun sa akin. So yung palaki sa akin. Kung hindi niyo po alam, ako po ay inampun. Lumaki po akong walang magulang, walang tatay, walang nanay, maaga. Hindi ko nakita yung mga magulang ko. Hindi ko na matandaan yung mga mukha ko. Yung mampun sa akin na yung bata pa ako hanggang high school, hanggang sa napunta ako dito. Dinalaw ko birthday niya ng Friday sa Laguna, Calahon, Laguna, Bunyaya ko. Hindi ko sinabi na pupunta ako doon. So, pagpunta ko po doon, mga kapatid, natutuwa ako kasi pagpunta ko doon, sabi niya, uy, nandito ka, sabi niya. Ano na po siya, matanda na siya, so mag-70 na siya. So, yung ano niya, nanginginig na yung ano niya, yung kamay niya, kasi sa sobrang trabaho nung bata pa siya, naglalaba siya, luto, yun yung paraan kung paano makatulong sa asawa niya, sa kapatid ko. Luto siya, laba, yun.
Hanggang sa pagtanda niya, nanginginig-inig na, tapos nakita ko yung katawan niya, nakabaluktot na, tapos hirap na siya maglakad. Pero nagluto pa rin siya, masarap pa rin siya magluto. Tapos yung dito niya, lumaki na, kasi yung uric niya mataas na. Dito, lumaki na. Parang nagkaroon siya ng muscle dito, hirap na siya maglakad. So yun, nagpapasalamat ako sa Diyos, no? Kasi sa kabila nung nararamdaman niya, nagpapasalamat pa rin niya sa Diyos, no? Sabi niya, salamat, pumunta ka dito. Tapos, although konti lang yung handa, sabi niya, bago man lang kami, sabi niya, mawala, sabi niya, pumunta kayo doon, yung anak mo, yung asawa ko, sabi niya, pinapabalik kami. So yun, nagpapasalamat ako sa Diyos, no, na makikita mo talaga na ang buhay ng tao talaga is spicy, no? Yung tanggapin na natin na talaga pag tumatanda tayo, talagang yung katawan natin, sabi nga sa Biblia, humihina, talagang yung katawan natin, babalik talaga sa alam mo, sila, sabi nila, handa na sila. Pero masakit man, pero matutuwa ka kasi handa sila, sabi. So, pinag-aanohan ko rin sila ng salita ng Diyos. Pero isa lang yung mga bagay na sinasabi nila. Sabi nila, maraming salamat sa Diyos. Sa kabila ng mga hirap, sakit, karamdaman, sabi nila na pansamantala lang yun. Pero sabi nga niya, may buhay na walang hanggan. So yun, nagpapasalamat ako sa Diyos, no, kasi alam nila, no, alam nila yung katotohanan. So yun nga, pinare-remind lang sa atin, maraming salamat sa Diyos kasi hanggang bata pa tayo, sikapin natin na mag-input tayo sa Diyos, no? Huwag natin hintayin na mahina na yung katawan natin. Gustuhin man niya makapunta dito, no? Hindi niya kaya kasi bakit? Hirap na siya maglakad. Paghakbang, may mga hakbang, pagod na siya. So yun, masakit man isipin na gustuhin man niya na pumunta dito, hindi na kaya. Bakit? Kasi nga hindi na kaya ng katawan niya. So ganoon din po, ipapasalamat natin sa ating lahat na meron tayong kakayahan na umakbang papunta sa loob ng bahay pa ng bahay. Kasi huwag tayong mag-desire na maglingkod sa Diyos kung kailan hindi na natin kaya. Habang may lakas tayo, habang may buhay tayo, hanggat kaya natin ihakbang yung ating mga paa sa iglesia, ihakbang po natin mga kapatid. Mas masarap maggugol ng linggo sa loob ng iglesia kaysa sa loob ng bahay, mga kapatid. So yun po, maraming salamat sa Diyos. Sa kalakasan, 69 po siya. Malakas pa po, although nanginginig-inig siya, nakapagluto pa siya. Yung kapatid ko, 69, nagsasidecar pa. So yun, maraming salamat sa Diyos. Sa kalakasan, hindi man sila maraming pera, pero ramdam mo na masaya sila sa kabila ng konting meron sila, masaya sila. So yun po, sa Diyos ang kapurihan, naway mayaya ko sila papunta dito. Yun na po, pinapasalamat ko sa Diyos. Sa Diyos na ang kapurihan, sa buhay nila, sa kalakasan, at sa aking lahat dito po mga kapatid. Maraming salamat sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Pansinin natin mabuti ano. Ang sabi nga lang, alam po rin yung matalino yung aking apo. Sabi ng apo ko, hindi daw sa lubo ang pagiging magulang. At saka dahil sa sinabi niya yan, puspos ang puso ko sa kasiyahan. Kahit na pasaway siya minsan, hindi talaga natural sa bata yan. Ayan siya, oh. Ang apo ko na yan, nako, yan nagsabi sa akin na lulong hindi naman na dahilan sa dugo yan, kundi doon sa yan parang relasyon ng dalawa. Kaya nakakatuwa yung bata na yan. Ako naman po yan na ang isang paalala ko lang po sa inyo. Pero bago yan, sasabihin ko sa lahat dito, tulungan natin panalangin ang lahat ng matatanda. Katulad niya, 70 na pala siya. Mabuti na lang at hindi pa ako ganun eh. 73 ako, nakalampas ako eh. Kaya yung magsi-70, ha? Ganito po sinasabi kasi ng banal na kasulatan sa mga lalo. Kailangan merong bibigyan natin ng halaga itong patutuo na to. Sapagkat ang patutuo na ito ay magbibigay sa atin ng kaliwanagan na nagagaling rin sa Biblia. Sabi dito, sa mga naratuan, alalahanin mo ang iyong manlilikas sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang araw at taon
na puno ng kaguluhan, panahon ng hindi mo na madama ang tamis ng buhay. Tandaan ko ninyo yung mga kabataan. Kaya ito, yan na itong patutuo na ito, hindi lamang ito yung sa tumatanda, kundi lahat ng tao. Sabi dito, alalahanin mo ang Diyos na bago magubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago matabunan ng makapal na at madilim na ulap. Kailangan natin, mabuti nga na tumanda tayo ng ganitong edad. May mga namamatay po na bata pa kasi naging masama. Ang sabi nga ng mga ngaral, huwag kang magpakasama at magpakamangmang. Baka ikaw ay mamatay na mula sa panahon. Yung pagpakamangmang, yan ang ibig sabihin na kulang sa salita ng Diyos. Hindi alam, katulad ng ipapatutuo ko na rin Sister Helen, yung isa naming kakilala na gusto mo pakamatay na. Dahil na siya ay kaya agapan ko yan, pupunta ko sa bahay nila na gusto ko na basta nagpakamatay ka, matik na yan, biyerno ka. At nakalagay sa Bible, ipapabasa ko sa kanya. Dahil lang tayo hindi atin ito. Maraming isishare ko sa kanya, tiyak, dahil matalino siya, ay magkakaroon siya ng kaliwanagan. Sa tulong ng mga dalangin natin. Yan po, pag-share ko yan. At sino pa po ang sige mo, pasalamat ka. Halika, kaya importante yan. Ang lahat na ginagawa ng Diyos ay dapat pinipapasalamat sa Kanya. Habang may oras pa. Hello. Ako gusto ko pasalamat kasi alam mo yung sakit ko. Alos na ito kumatay ko. June, July, August na ngayon. Nandyan pa rin yung sakit ko. Hindi ako, natutulong pa ako. Kaya gabi-gabi nagdalangin ako sa Panginoon na pagalingin niya ako, pagalingin talaga ako. Gusto ko na rin mawala mamamatay kasi pagod na ako sa sakit ko na nasa nahihilo, masakit sa ulo. Alam mo, sa tulong, umiiyak ako. Isa ako kasi, Panginoon ko, pagbigyan mo pa ako. Pagkalimot na ka, Panginoon. Kaya ako, hindi naman ako nakakalimot sa pagsimba sa iyo, katong kanilang katawan ko. Alam mo, yung kinupad ako lagi. Tuwing gabi, nagdadasal talaga ako na pagalingin ako, Panginoon ko, pagalingin ako. Kaya pagkasalamat ako. Katawan na ako sa akin, kasalanan ako naman nangyari sa akin, at kasalanan ko, hihingan ko ng kapatawad. Kasi kung ano nangyari sa akin, hindi natin alam, di ba? Kaya sabi ko, pupunin mo na ako, Panginoon. Handa na ako na patawarin. Handa na ako dahil hindi ako matawag sa ko. Hindi ko alam mo ang karamdaman ko buong na. Kaya lagi kong pupunta sa doktor, kahapon ko dito. Ako. Kasi paglakad ako, wala akong masin. Ngayon, wala akong masin. Pero gabi-gabi hinihingi ko talaga ito ng palalamin. Hinihingi ko na palalamin ako. Salamat sa Diyos at pinagaling niya ako. Salamat talaga. Sabi ko, gabi sa Diyos na pinagaling ako. Kasi ngayon parang mabawas-bawasan na yun. Kasi bakit sakit sa tulo, parang piyak. Pinatalamin ko, Inawakan ko sa puno ko, dito. Pagaling ko, Panginoon, lalaki ako talaga na naniniwala na ikaw talagang buhay na Diyos na pwedeng magkakapagalang sa akin na wala ng ibang kahit doktor. Hindi kayo pagalingin na kami, hindi ikaw lang Panginoon ang kapagpagaling sa amin kahit walang pera o ano man. Basta sa Diyos kayo nanalangin dahil ang buhay ang Diyos na talaga nakikinig sa atin. Ito yung kimakagal ng ginagawa ko pagpapas ko ng pintuan, pagpapas ko ng nanalangin ko talaga. Pasalamat sa Diyos na buhay pa ako. Dumating ang gabi, dumating ang buhay pa ako. Pasalamat ko sa Diyos kayo. Salamat sa Panginoon. Ako pinagaling mo. Maraming sa Diyos. At Panginoon, nandito kami. Alam kong nakikinig ka. Ngayon, dahil nandito ka sa loob ng sita, ang presensya man dito sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat. Amen. Sabi nga ng Diyos, siya ang magpapahin ng luha doon sa
langit sa atin. Sabi niya sa pahayag. Ngayon, huwag tayong matakot sa kamatayan. Sabi nga pag natakot ka, patay ka. Totoo yan. Kasi sabi dito, sa isang talata, sa 1 John 4:18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng sumpa, ng parusa. Kaya mga kapatid, huwag tayong matatakot, huwag natin pairalin ang takot sa puso natin. Baka maubusan tayo ng stress, ang matira sa atin yun na lang na huling hininga. Kaya kailangan natin maging inspirasyon sa iba. Sapagkat alam mo naman na, alam nyo yan yung iba ng mga tao na nawawala ng pag-asa, ibigyan natin sila ng pag-asa. Katulad ng sinasabi sa 1 Corinthians 13 na ang pag-asa, ang pag-ibig ay nandiyan namin. Magbigay tayo ng inspirasyon sa kapwa natin. Kasi ito ang sinasabi na ligligan na yan sa panahon na ito. Mga kapatid, ang masasabi ko lang sa bawat isa na kumapit tayo sa salita ng Diyos sapagkat yan ang buhay. Sabi ko nga na lagi kong sinasabi ng araw, paski doon sa mga simbahan, para sa akin hindi membership itong simbahan na ito. Hindi membership ang tunay na simbahan. Malaya kayong mamili. Kasi na-inspire na ito sinabi ni Sister Camina na siya daw dito sa kay sabi niya. Kasama po yun naghahanap siya Maaring yung mga sinabi doon, maaring hindi mo dito makatagpuan. Pero dito sa simbahan na ito, lahat ng katanungan ay may kasagutan. Hindi tayo nag-underestimate ng iba, pero ang simbahan na ito, ang po niya. May mga bagay na itatanong kayo sa sarili niyo, ilabas mo at sasagutin ang Biblia. Kaya mo tayo natayo niyo po, pasalamat natin ang patuto. Maraming salamat po mga sa patuto namin narinig na magsilbing inspirasyon sa bawat isa. Tunay ka Panginoon na hindi naman sa tagal ng pananampalataya, kundi doon sa pananampalataya na umabot sa iyo at hindi mo na binitawan. Iyan po, Panginoon, ang amin po pinangahawakan. Alam po namin, Panginoon, na ang dating mga kapatid ni Brother ay dating hindi mananampalataya. So, ginagamit po ninyo ang kanyang pamangkin, ang kanyang kapatid, upang sila man po, Panginoon, ay makakilala ng tunay na diwa at pagmamahal sa mga tao. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa mga biyaya o papala na binigay niyo po sa kanila. Ganun din po ang aming po kapatid si Sister na nagiging inspirasyon po kayo sa lahat, Panginoon, ng mga dinaranas ng pagsubok. Dalangin ko po na maging pagpapala siya ng iba. Malaman nila kung anong himala minsan pa ang naranasan ng aming kapatid. Sa mga nandito po, Panginoon, dahil po, Panginoon, ay panalangin sa iyo. Ang lahat ng narito ay maging saksi ng sa kanilang buhay sapagkat alam po namin na lahat kami ay dumaranas ng pagsubok at kailangan namin may share sa iba ang iyong magandang loob. Maraming salamat po sa iyong patnubay sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po at paspasan po ninyo itong aming mga patutuwa at dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Kanina nga, sabi ko naman na nahihilo ako. Yung kanta ko nga, sintonado daw siguro, pero ang Panginoon tumutulong sa bawat isang nagsisikap. Kaya,
Sa ngayon, lalo pa natin pag-ibayuhin ang ating pong pag-aaral upang malaman natin ang mga bagay na hindi pa natin nalalaman sa pamamagitan po ng pangangaral ng ating kapatid, ang ating pastor, si Pastor Lito. Hallelujah. Okay, tuloy po Panginoon at sa mapagpalang mga katungkuling mga kapatid sa pananampalataya. Ako may nagagalak ng muli gamitin ng ating Panginoon sa kanyang basan. At alam ko po na lahat ng bagay strikta na siya na po. Sa loob ng isang buwan, ito po ang ating toka na po. So ako po ay simula pa nung magsimula tayo ng series. So pinag-aralan ko po yung mga series. Talaga po maganda naman po. Kaya nga lang po, sabi nga, mayroon tayong dapat na tuunan ng panahon na kumbaga sa simbahan, mayroon tayong isang kailangan na dapat nagagampanan. Bilang mga Kristiyano. So ako po ay yung samahan sa pagbabasa ng aklat sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 13. Maliit lang po ito. Ayaw ko po antukin kayo kapag ako yung bibisay kasi ako po ay nakakaantok mag-mensahe. So, na mga antukin. Okay lang naman po matulog, pero huwag lang magdalangunan. Amen? Kaya po ang Panginoon, samahan niyo po ako sa pag-aklat ng sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 30. Isang verse na po ating babasahin at hayaan niyo po may paliwanag ng Banal na Espiritu ang kanyang layunin. So, ito po ang kanyang sinasabi, kayo asin sa sanglibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya pinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. So, tayo po isang nagalangin. Isang padakilang Diyos sa ating puri ka namin kapsaman ang Panginoon. So, kasi ito, tunay po Diyos kayo malapit sa iyong kababaang loob. Ano mo kami ng aming mga puso, Panginoon, kami yung patawagin po kayo karapat dapat sa iyong harapan sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo kumilos sa aming kalagitnaan sa oras ito. At aming pong minawas sa anong magawain ang ipaaway sa lugar nito, Panginoon. Ano mang kanyang ginagawa para wasakin ang aming gawain ito ay aming sasaway sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Dalangin ko, God, na ikaw ang kumilos sa oras ito upang alisan tayo aming maunawaan at aming maisabuhay. Dalangin ko nakikinig sa labas na patuloy pong ingatan, buksan ang kanilang puso upang ang iyong salita ay pumasok at nang sa gayong Panginoon ay tumubo at magkaroon ng bunga sa kanilang buhay. Salamat po Diyos sa aming dalangin sa pangalan ng ay Panginoon Jesus namin sa pamilya. Lahat po magsabi na Amen po rin po Panginoon. Ito po ating napag-aaralan ay lagi ko na po tinuturo ito. Pero sabi nga ang salita ng Panginoon, habang tumatagal ay lalong mas lumalawak yung ating naunawaan kapag ito ay ating pinabalik-balikan. Ito po ang ilustrasyon dito, ito po ay ginamit ng Panginoon ng isang talinhaga. Ang talinhaga po ito ay ang kausap ng ating Panginoon ay ang kanyang mga alagad. Ito po, ang sinasabi niya, kayo'y asin sa sanglibutan. Ano po ba kahalagahan? Tutukuyin ko po muna literal, ano kahalagahan ng asin sa ating bilang tao? Diba? Ano ang kahalagahan ng asin? Iba ito'y ginagamit ng ating mga nagluluto bilang pampalaksa. Para yung iyong niluluto ay mayroong lasa. Kaya nasabi, hindi ka pwedeng magluto ng walang asin. Ano po? Kailangan may asin. So kaya po ito ang nakita ginawa ng Panginoon. Kaya ito po ang ginawang halimbawa ng ating Panginoon. Sabi niya sa kanyang mga alagad, tayo'y asin sa sanglibutan. Yan, asin. Ibig sabihin po bilang mga Kristiyano,
tayo po ay mahalaga. Amen? Kailangan tayo ay mayroong lasa. Amen? Mayroon tayong lasa. Sa ating mga nakakausap, yung ating mga nakakausap, kapag tayo ay nag-share ng salita ng Panginoon, mayroon po itong epekto sa kanila. May epekto ito sa kanila. Hindi po yung nagsasalita ka na para lang na kapag nag-share ka ng salita ng Panginoon na parang hindi ba nila nararamdaman. Kailangan po ang ating pag-share sa salita ng Panginoon, kailangan mayroon itong epekto sa kanila. Mayroong nararamdaman nila, nananamnam nila ang lasa. Lalo na kapag ang pag-ibig ng Diyos ang iyong hinayag sa kanila, dapat po ay nauunawaan nila. Nararamdaman nila na mahal ka ng Panginoon. Iyan po ang nais ng Panginoon. Kaya sabi niya, kayo'y asin sa sanglibutan. May halaga po tayo sa Panginoon. Tama siya sabi ng ating kapatid kanina, hindi tayo tumanggap sa Panginoon, hindi tayo pinili ng Panginoon para lang ay umupo sa simbahan. Ito po ay ginagamit namin sa evangelism. Kaya po mahilig ako sa mga talinhaga. Kasi ito po yung kung saan lumaki yung aming simbahan. Dumami yung mga gawain ng Panginoon. Dahil ito po yung epektibo na kayo'y maging asin. Kailangan na unawaan nila, nalalasahan nila ang iyong ipinangangaral. Kailangan po kapag ikaw ay nagluluto, kailangan muna ikaw ang unang tumitikin. Pag maganda ang lasa sa iyo, tiyak maganda rin ang lasa niya sa iba. Amen? Ngunit kapag hindi maganda ang lasa sa iyo, hindi rin. Kaya sabi nga po, bago tayo mag-share ng salita ng Panginoon, namin natin yung mensahe ng Panginoon. Ano ba ang epekto nito sa aking buhay? Yan. Nalalasahan mo. Kaya po ikaw nabago ang iyong buhay kasi yung nag-share sa iyo ng salita ng Panginoon. Nararamdaman mo, magaling siya magpaliwanag. Ano po? Nauunawaan niya, naipapaliwanag niya kung ano ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Yan. Kaya po, kailangan tayo ay may lasa. Yan po ang una natin. Ang sabi nito, kailangan tayo ay may lasa. Ngunit nakakalungkot mga kapatid. Sabi nito sa baba, kung titignan natin, kung titignan po natin, kung mawalan na ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat ito? Wala na itong kapuluhan, itinatapon na lang at niyayapakan na lang ng tao. Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Kaya po malimit yung ginagamit ang talinhagang ito. Kapag ang isang teacher po, ang isang Kristiyano ay nagsasalita patungkol sa Biblia na taliwas sa kanyang pamumuhay, ano po kaya ang iyong mararamdaman? Yan po nga isang Panginoon kaya ginagamit niya po ang mga talatang ito. Yan. Kinakailangan po kapag tayo nag-teacher sa ating kapwa, sa mga hindi mananampalataya, kailangan po pag tayo nag-teacher ng salita ng Panginoon, kailangan po nakikita rin sa ating buhay. Hindi po magiging epektibo ang isang magagawa o isang Kristiyano kung sabi nga yung kanyang ginagawa. Nagagamit siya ng salita ng Panginoon, pero hindi nakikita sa kanyang buhay. Sabi sa Santiago, sabi niya, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, tinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya gaya nung sa Matthew 23, sabi nga, di ba may mga manangaral, mga eskriba, mga parisiyo. Yung mga eskriba at mga parisiyo, sila yung mga dalubhasa sa kasulatan. Pero ano sabi ng Panginoon? Gawin ninyo, sundin ninyo at gawin ninyo ang kanilang iniaaral. Ngunit ang kanilang ginagawa, huwag ninyong tutularan. Sapagkat hindi nila isinasagawa yung kanilang ipinangangaral. Kaya kailangan po mga kapatid, kapag tayo ay naghahayag ng salita ng Panginoon, magiging epektibo po ito, mga kapatid, kung nakikita
sa ating buhay. Kaya nga sabi nga, di ko masasabi sa inyo na maganda na may epekto yung salita ng Panginoon kung hindi ko naranasan. Hindi ko masasabing ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila kung hindi ko ito naranasan. Halimbawa sa isang may negosyo, hindi mo masasabi ang iyong produkto kung hindi mo ito nagamit. Anong epekto nito? Halimbawa, bibita ka ng gamot sa rayuma. Dati, rayuma, sabi sa mga matanda, sa mga bata pa, arthritis, Nabibita ka ng isang gamot sa rayuma o arthritis, ang pagtimo mo, pag-stop mo sa kanila, ang gamot na ito epektibo sa rayuma o kaya sa arthritis. Pero ikaw na nagbibita, kikimpang-kimpang ka dahil pilay ka. Ano kaya sasabihin? Babalikan ka ng bibita, gaano ka totoo yung sinasabi mo? Na ang gamot na ito ay maganda sa pilay, kaya pilay ka naman. Wala pong epekto, di ba? Nasabi mo maganda ang gamot na yan sa pilay, pero ikaw nagtitinda pilay. Ganun din po mga kapatid. Sa buhay ng isang Kristiyano, na naghahayag ka ng salita ng Panginoon na hindi mo ito na-apply sa iyong buhay, wala lang itong kita. Walang pakinabang sa kanila ito. Para ka lang nagsasalita na wala lang. Pero sa totoo lang po mga kapatid, kapag naipahayag mo ang salita ng Panginoon na malinaw at nauunawaan nila, nagkakaroon sila ng pakinabang, hindi po ito mawawalan ng bisa. Maaari po bang, maaari po bang mawalan ng lasa ang asin? Kailan mahirap po, di ba? Mahirap mawalan ng lasa ang asin. Maliban na ito ay haluan mo ng maraming tubig. Amen? Maliban na ito ay haluan mo ng maraming tubig. Anong mangyari? Tatabang siya. Kung sa ating ito po ang tumutukoy pa ko sa literal, kapag hinaluan mo ng tubig ang asin, tatabang siya. Amen? Ibig sabihin po mga kapatid, kung ano yung aral na inaral ng ating Panginoon sa Kristo, yun lang po mga kapatid. Huwag na natin gamitan ng napakaraming palamuti para lang tayo ay paniwalaan. Ang ating Panginoon dahil ito magturo siya. Napakatindi po ng ating Panginoon. Nangyayari lang po ito mga kapatid na mawala ng lasa yung ating ipinangangaral na salita ng Panginoon, mawala ng lasa ang ating pag-share. Kung marami tayong i-share sa kanila na iba't ibang turo na hindi naman naaayon sa salita ng Panginoon. Kaya kung ano lang po yung salita ng Panginoon, kaya ako po nakabase sa salita ng Panginoon. Hindi pa po ihiwalay. Kaya hindi ko po galing na magtanong-tanong na parang ipaklog na kung kumuha na ako sa New Testament, kumuha pa ako sa Bagong Timandog na yung nabanggit po doon, nabanggit din dito, pero magkaibang panahon yun. Amen? Magkaibang panahon. Malamang hindi na parehas po ang panahon. Sa panahon ng lumang tipan, ngipin sa ngipin. Mata sa mata, kung nagpatay ka, papatayin ka din. Pag magtrabaho ka ng linggo, papatayin ka sa bato, iba na po ang panasabi kayo. Tayo po ay nabubuhay sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi nga napakahalaga na dapat nating maunawaan. Magkaiba na po, tayo ngayon ay nabubuhay sa biyaya at tabag ng ating Panginoon. Nabuhay po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya sabi nga, dapat nating malaman, pahalaga natin, na kung tayo nag-share ng salita ng Panginoon, siguraduhin natin ano yung naranasan natin. Kaya tayo ay nabago. Nabago yung ating buhay. Ano yung naranasan natin? Na yun ang naipapaliwanag dati, napaka-epektibo mga kapatid. Na sabi nga niyan, yung buhay natin, hindi naman dapat tayo karapat-dapat ang lingkod sa Panginoon, pero sa biyaya at haba ng ating Panginoon. Tayo po ay
ay tinawag ng ating Panginoon. Kaya yan po napakahalaga mga kapatid, na huwag nating hayaan na mawala ng lasa yung asin. Huwag nating hayaan na mawala yung tiwala sa atin ng tao. Huwag nating hayaan na baliwalain ng tao yung ating mga sinasabi. Kaya kailangan, sabi nga, kung ano yung ating sinasabi na base sa banal na kasulatan ay nangyari ito sa ating buhay. Sa akin mga kapatid, naranasan ko po ito mga kapatid. Dahil ako po nung araw, ano din, kung ano buhay nila sa libutan, ganoon din po ako. Pero kaya nung maranasan ko yung habag ng Panginoon, naunawaan ko kung ano yung magiging buhay ko nung araw, sabi kailangan pala magbalik loob ako sa Panginoon. Dahil ang buhay ko, tayo pong mga Kristiyano, ay nilalang ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos, may purpose ang Diyos sa atin. May plano sa ating buhay. Di ba po ang sa atin bilang mga magulang, mayroon tayong plano. Okay? Mayroon tayong plano. Bago pa tayong pamilya, mayroon tayong plano. Mayroon tayong lalo sa pagpapamilya, kailangan natin magkaroon ng plano. Pareho sa pagtayo ng bahay. Kailangan pag nagtatayo ka ng bahay, siguraduhin mo na mayroon pang sapat na budget. May sapat na budget ka. Dahil kapag nagtayo ka ng bahay, na naging skeleton lang ito, hindi niyayari, tinutubuan ng kabuti, ulumot man yung hollow block. Wala po itong panginawa. Ganun din po tayo, mga kapatid. Bilang isang Kristiyano, mayroon tayong focus sa ating buhay. Amen? Na dapat nating nauunawaan ito. Ano yung layunin sa atin ng Diyos? Ang layunin sa atin ng Diyos, kaya sabi niya, kayo'y asin. Dahil may plano ang Diyos, gagamitin tayo ng Panginoon. Darako po tayo sa ilaw, no? Yan po, napakaliit lang po ng verse na ito. Sa Matthew 5:14, sabi niya, kayo'y asin, kayo'y ilaw ng sanglibutan. Hindi ba itatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol? Amen? Bakit ginamit naman ang ilaw? Diba? Napakahalaga ng ilaw sa atin. Kapag natin ng madilim ang nasa isip natin, parang hindi ka nakakakita. Malamang madisgrasya ka, lalo na kapag ikaw ay naglalakad sa dilim. Kaya mayroon yung isang kwento may isang bulag, pinagtawanan, bakit? Naglalakad siya, maliwanag naman, pero may ilaw, pero bulag siya. Pinagtawanan, sabi niya, kita mo naman ang tao nito. Bulag na nga, nag-iilaw pa. Hindi nila maunawaan kung ano purpose ng ilaw. Kaya nung tanongin, sabi niya, bakit naman ikaw ay nag-iilaw tanghaling tapat? Bulag ka na, nag-iilaw pa pa. Alam mo yung sagot ng bulag? Ganito kasi yan. Kaya ako nag-iilaw kasi hindi ko nakikita yung aking dinadaanan. Kasi bulag siya. At least doon sa ilaw na daladala ko, makita man lang ako yung mga driver. Hindi ako mababangga. Ganun po mga kapatid. Tayo nung unang panahon, mga bulag din tayo. Bulag po tayo mga kapatid. Bulag tayo spiritually. Bulag ang mata natin physically, but spiritually, bulag tayo. Di natin alam yung katotohanan. Naging lang tayo, naging malinaw lang yung ating mga mata nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon at nakita natin yung kanyang aral. Kayo'y ilaw ng sanglibutan. Napakahalaga mga kapatid ng bawat isa sa atin na maging ilaw. Bilang isang Kristiyano, kailangan po tayo ay nagliliwanag. Kanina, dapat may lasa yung asin. Ngayon, kinakailangan tayo ay nagliliwanag. Bakit po naglalagay ng ilaw? Bakit ka sa taas? Pwede naman sa baba. Sabi na,
Sabi nga kayo, lalagay ang ilaw sa taas para matanglawan yung buong sambahayan. Amen? Ganun din po tayo, mga kapatid. Kaya ginawa tayo, simbolo ang ilaw sa atin bilang isang Kristiyano kasi gusto ng Panginoon na tayo ay nag-iiwanag. Amen? Tayo ay nag-iiwanag. Saan? Sa sanlibutan. Tayo nag-iiwanag. Hindi po literal na sinasabi ko, ginawa ng halimbawa ang ilaw kasi ito po ang nakita ng Panginoon. Dahil tayo ay gagamitin ng Panginoon, dahil kailangan ng maging ilaw kasi ang mundong ito ay puno-puno ng kaliliman. Amen? Kaya tayo ang gagamitin. Yan. Kaya sabi ng ating Panginoon doon sa Great Commission, kaya humayo kayo doon sa kanyang mga alagad, di ba? Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo at turuan. Sumunod sa lahat ng aking pinag-uutos. Kaya sa huli, sabi niya sa Matthew 28:19, tandaan ninyo ito, ako'y lagi kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Iyan mga kapatid ang layunin ng Diyos. Kaya pinakailangan nating magliwanag bilang isang Kristiyano. Kailangan tayo nagliliwanag katulad ng isang ilawan. Paano tayo magliliwanag? Amen? Kaya sabi nga, nagtitestimony tayo gaya ng pinapatuto kanina. Amen? Yung mga patuto, napakahalaga po yan sa church. Alam mo po yung nung una, hindi po ako niniwala. Sabi ko, mga papuri lang yan, sarili nila, sino bang aamin? Sabi niya, sino bang aamin na ganyan ang buhay niya? Kala ko, ganun-ganun lang po ako eh. Parang pilusok po sa akin ang pagdating ng mga tao. Pero may plano pala ang Diyos. Kasi kaya po tayo nagpapatotoo para dito na sila, maipakita natin mga kapatid na kung paano binago tayo ng ating Panginoon. Kaya din silang baguhin. Amen? Kaya din sila. Kung paano tayo binago ng ating Diyos sa buhay, ganun din. Kaya sila baguhin. Kaya sabi nga, panatiliin natin yung ating liwanag. Ano po ang ibig sabihin? Manatili po yung ating pamumuhay Kristiyano. Panatiliin po natin. May kailangan anuman ang ating kinalalagyan, ng anuman ang ating ministry, deacons ka man, women's ministry, music ministry ka man, so mayroon kang ginagampanan ng ilaw na hindi dapat ito namamatay. Kaya huwag mong patayin ang ilawan. Kaya kung naramdaman mo, andap ang ilaw, sabi nga, kaya kita doon sa mga dalaga, kailangan may reserva ka. Kailangan may reserva ka bilang isang Kristiyano. Anong reserva mo? Kailangan mayroon kang pasensya. Patience. No? Pasensya mo. Dahil tingnan natin, aminin natin sa hindi pa rin parehas ang pag-ugali ng tao. May kanya-kanya po tayong kahinaan. Kaya may kasabihan tayo, ang bakal dumatagas sa kapwa-bakal. Amen? Makikita mo ang totoong Kristiyano sa kabila ng mga pagsubok sa church ay patuloy pa rin siya nagliliwanag. Nagbibigay pa rin siya ng kalakasan sa mga nanghihina. Kaya kailangan po doon tayo magliliwanag mga kapatid. Pagka nakita natin yung ating mga kapatid na nalulugmok, kaya sabi nga magpasama tayo ng yan dalahin. Pero baliktad mga kapatid, minsan yung iba, hindi ko po nilalata. Mayroon pong mga tao o mayroong mga Kristiyano na kapag ang kapatid ay mainit sa pananampalataya, pasigaw-sigaw pa, hallelujah, praise the Lord, kapag nang worship, nakapilit pa, nakikita nila, tuwan-tuwan din siya. Tuwan-tuwan siya. Pero dumating yung time na yung kapatid na yun na malakas ay nanghina. Parang pinandilian pa. Amen? Sana, church, hindi po ganon ang maging ugali. Ano sabi? Minsan kasi nagiging ugali ng tao
Nakita na yung tao na dumapa, yung kanyang kapatid. Sa halip na bangunin, inaapakan ka. Amen? Iyan po mga kapatid, ang kailangan makita sa mga Kristiyano. Mayroong malasakit. No? Nang sa gayon, ang ilaw na sinasabi ng ating Panginoon, mananatili sa atin. Makita mo lang liliwanag ka bilang isang Kristiyano kung nasa iyo yung fruit of the Holy Spirit. Bunga ng pag-ibig. Sa Galatians 5:22. Sabi, ang bunga ng pag-ibig ay kagalakan, no? Kagalakan, nagagalak ang lagi. Kahit nakikita mo ng iyong kapatid ay malina, nagagalak ka pa rin. Kahit ang iyong kapatid ay lulong-lugo, nandiyan sa simbahan, nakikita mo na umaatin pa rin. Tanda natin mga kapatid, na ang Diyos natin ay maunawain. Hindi tinitingnan ng Diyos yung ating pagkakadapa. Ang tinitingnan niya yung iyong pagbago. Amen? Kaya kung tayo ay nangihina, ano dapat natin gawin para manatili ang ilaw? Number 1 po, prayer. Prayer, mga kapatid. Manalangin ka. Yan. Kaya nga sabi, kapag nangihina ka, naramdaman mo, manalangin ka, Lord, palakasin mo ako, bigyan mo ako ng kalakasan. Nang sa gayon makita mga kapatid, mananatili yung ilaw. Sa tuwing tayo ay nangihina, para nararamdaman natin na mamamatay na yung ating ilaw, kailangan mayroong pag-reserva ng dalawang panalangin. Hingin mo sa Panginoon. Kaya sabi ng ating kapatid kanina, nahihirapan siya, parang napapagod. Ang ginagawa niya, lumalapit siya sa Panginoon. Totoo po yun. Lumapit kayo sa akin, kayo nabibigit ang lupa. Kayo'y aking papahinahin. Ganon po tayo mga kapatid. Yung mga Kristiyano, kung saan ka dumaranas ang pagsubok sa buhay, doon ka lumapit sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Hindi ka mabibigyan ng kalakasan ng mga unbeliever. Ang ibibigay sa iyo noon, mawala ka sa tamang pag-iisip na sumita. Amen? Ganon ang ginagawa ng mga unbeliever. Kaya sabi ko nga, yun ang isang kabutihan ng Panginoon na ginawa sa aking buhay. Although ako'y nawala sa amin ng ilang taon po, 2004 ako'y nawala sa amin. Nasa trabaho na ako paikot-ikot. No? Pinagakot sa mga isla. Pero hindi po ako tumitigil sa paglilingkod sa Panginoon. Kung anong edad niyan dyan, yan yung edad ko sa paglalayas. Bihira po akong umuwi sa amin. Sa isang taon, swerte kung may 3 bilis ang makauwi. Pero bakit nananatili tayo sa paglilingkod? Dahil dito sa ating Panginoon. Tayo'y ilaw. Amen? Tayo ay may daladalang ilaw na dapat yung ilaw na yun ay nananatili, mga kapatid. Kaya bilang isang Kristiyano, panatiliin mo ang iyong ilaw. Ano yun? Alam na po natin yan sa ating mga pag-ugali. Tayo po ay mayroong mga ugali na tayo na nakakaalam. Pero sabi nga ang Diyos, pwede natin dayaan. Ang tao pwede dayain natin, pero ang Diyos hindi natin pwede dayain. Nakikita niya kung ano man yung mga bagay na nasa ating buhay na hindi natin isinusurrender sa Panginoon. Yan po mga kapatid, napakaisilang ng mensaheng ito. Ano layunin ng Diyos? Kaya sabi nito, bakit tayo ay maging ilaw? Mayroon siyang purpose, mga kapatid. Ano sabi dito sa 16, gayon din naman, dapat ninyo paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng maraming tao. Amen? Ibig sabihin, marami pong mga tao hindi po nakakakilala sa Panginoon. Sila ay lumalakad sa kadiliman. Ikaw ngayon ay gagamitin ilaw ng ating Panginoon. Paano kung aandak-andak ang ilawan mo? Sa halip, nalalakad kayo sa liwanag, aakay kang bulag ka rin. Hindi. Ang bulag na maakay sa kapwa-bulag ay pareha sila. Mahuhulog sa hukay. Hindi pwedeng sabi nga magpalakas yung mahina. Ano ba
makayanan niya. Kung mahina ka, sabi nga, wala kang lakas. Wala kang lakas. Kung mahina ka, hindi ka makakatulong. Kailangan mong magpalakas muna. Ano po yung kailangan mong gawin? Yun po yung prayer. Yun po ang layunin ng ating Diyos sa buhay. Bakit kailangan natin magliwanag bilang isang Kristiyano? Upang sa harapan ng maraming tao, upang makita nila ang mga gawa at luwalhatiin ang inyong Ama nasa langit. Yun po mga kapatid, ang plano ng Diyos. Kung bakit nais ang Panginoon na tayo ay magkaroon ng ilaw upang makita ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi makikita mga kapatid ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang layunin ng ating Panginoon. Kung bakit kailangan nating magliwanag upang malulhati ang ating Ama. Hindi po natin ginagawa ito. Hindi po natin ginagawa yung ating pagbabago sa buhay para makita ng mga tao na ganito na siya, ganyan na siya. Wala po tayong may pagmamalaki. Ang pagbabago sa ating buhay nagsisimula sa ating puso na nararamdaman natin. Kaya lang po nabago ang ating mga buhay dahil sa biyaya at tabang ng Panginoon. Sino sa inyo ang may kayang baguhin ang sarili niyong buhay? Wala, amen? Walang pwedeng magbago niyan. Kaya sabi doon sa isang talata sa Biblia, maliban ng isang tao ay panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Talitaga naman po yan. Di pa hindi nakaunawa si Nicodemo. Paano papasok ang isang tao kung siya'y malaki na, maganda na, papasok pa ba siya? Sa kanya niya, aray panganak na muli. Ang sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Magsisimula na po, mga kapatid, na pagliwanag ang ating buhay kung tayo ay pinanganak espiritual. Kung tayo ay pinanganak ng ating mga nanay, pero pinanganak tayo sa laman. Pero yung kapanganak ang espiritual na ginawa ng ating Panginoon, yun po ang napakahalaga sa ating buhay. Kaya mga kapatid, dahil po ito ay mahaba ito, sabi nga para magkaroon tayo ng pananabik sa mensahe ng ating Panginoon, parang ito po ay mahapyaw pa lang. Amen? Kasi po ito ay sabi nga evangelism. Kaya sabi ko, evangelism naman ang ating itapit ngayon. Dahil po, napapanahon po mga kapatid, na ang lahat ay dapat makaalam ng katotohanan. Ang dapat po makaalam mga kapatid. Dapat po makilala ng bawat tao kung ano kahalagahan ng ating Panginoon. Tayo po ang gagamitin mga kapatid. Kaya napakahalaga na dalawang bagay ang dapat nating gawin. Maging katulad ng isang asin na hindi nawawalan ng alat. Manatili po ang lasa. Yung pakinabang sa atin ng mga tao. Yung ating mga sinasabi. Pangalawa po yung ilaw na dapat nating maunawaan kung ano kahalagahan ng ilaw. Kaya po tayo ginawa, sinimulo ng ating Panginoon yung ilaw para po gamitin natin ito. Bakit po? Ang mundong ito, inuulit ko, sabi nga, pasama ng pasama. Napakaraming tao po ang lumalakad sa kadaliman. Ngayon, paano natin manatili ang ilaw natin bilang isang Kristiyano? Ayon sa John 8, sa Juan 8:12, na ganito po ang sinasabi.
Ayan. Ito po ang huling talata na aking babasahin. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at dinadalakan sa kadiliman. Yan po mga kapatid, ang napakahalaga na dapat nating maunawaan, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung halimbawa na binigay sa atin ng ating Panginoon, yun po ang ating sundan. Yun po ang ating sundan. Kaya sabi nga si Kristo, nagbigay ng magandang halimbawa tayo upang tayo ay makalakad sa liwanag. Wala pong ibang makakagawa niya. Sa ganang sarili po natin, hindi natin kaya. Kundi ang ating Panginoon ang nagbigay ng halimbawa para tayo ay magliwanag. Ang sabi niya, sumunod tayo sa Kanya. Upang tayo ay magkaroon ng liwanag na nagbibigay buhay. Kapag tayo po ay sumunod sa Kanya, tayo po ay magkakaroon ng liwanag. Ganon din sa mga tao na sisira natin ng salita ng Panginoon, sila rin ay magkakaroon ng liwanag na nagbibigay buhay. Yan po ang napakahalaga. Kaya sabi nga, para hindi po tayo kumina, ano sabi niya sa Hebreo chapter 12, verse 2, ito natin ang ating paningin kay Kristo Jesus sa siyang pinagbulang ng ating pananampalataya at siya nagpapasakdan ito. Purihin po ang Panginoon, yan po ang napakaikling mensahe na hindi kayo aantukin. Sa oras po ito, bago po ako magtapos, ay anyayahan ko po kayo na awitan natin ang Panginoon. Alam po natin yung tiwala sa iyong Panginoon. Tayo pa ito ba yun? Sa iyong Panginoon magtitiwala. Sa iyong Panginoon ako'y aasa. Tanging hangarin ko, unahin natin ang kaharian mo. Nalalaman kong ako'y walang magagawa. Sariling lakas ko di ako aasa. Dahil ikaw lamang ang malakasan ko. Iwala ko sa'yo ang ibibigay.
Yes, Lord, hallelujah. Minsan pa nabilang Diyos, ang naman, pinagulyan namin sa ating Panginoon sa oras sa ito. God, kami po yung kapasihan ng mahilig sa amin. Nawa Panginoon ang aming napag-aralan ay tumino sa aming mga buhay. Na kami ay maging katulad ng isang asin na may lasa sa sanlibutan. Ganon din kami ay maging katulad ng ilaw na nagliliwanag bilang isang Kristiyano. Sapagkat ito po ang iyong layunin, Panginoon. Na kami magliwanag katulad ng isang ilawan upang makita ng mga tao nang sa ganun, Panginoon, sila ay magpuri at ikaw ang mabigyan ng kapurihan. Salamat, Ama, sa oras ito. Salamat po nakapakinig sa labas, hugad at patuloy kong inahan. Ang iyong mga santa, Panginoon, ay patuloy na tumubo at imabubo sa kanilang buhay. Dalangin ko, Ama, na ikaw ang umilos ka ng buhay. Dalangin ko, Diyos, sa lugar ang ipagpatuloy mong kalalim na kung saan narito ang iyong bahay panalaginan. Ikaw, Ama, patuloy na umilos sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Diyos, sa iyong papuri. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po magsabi ng Amen. Pwede po ang Panginoon. Salamat po. Amen. Hallelujah. Relax mo tayo. Kayo po ba ay may natutunan? Kayo po ba ay masaya? Ay salamat, masaya. Puspos kayo ng Banal na Espiritu, kaya masaya kayo. Ngayon, sa mga oras na ito, ito ang bahagi ng ating panambahan na kadalasan na kinatitisuran. Pero ito ang tandaan po ninyo. Nakalagay sa Bible na yan. Sabi doon sa Galatians 6:6, ang sa mga nangangaral na salita ng Diyos ay bahagi na ninyo ng inyong mga pagpapala. Pagkatapos doon sa isang talata ng habang naglalakad ang ating Panginoon Kristo, kasama ng mga alagad. Alam po ninyo na talagang namigay upang maganap ang isang bahagi ng pagpapala. Pinamigay nila yung kanilang mga tinatamasa doon sa mga alagad at sa Panginoon Kristo at sila po ipinagpala ng Diyos. Ito po ang pamilya natin ay yung para matuwa ang Diyos lang sa puso natin. Sabi sa 2 Corinthians 9:6. Kaya tayo po ay magkakaloob. Kaya hindi na tayo dapat na magsalita kung ano-ano pa na basta para hindi tayo nagkakasala, huwag natin isipin negatibo ang ginagawa natin. Hindi naman tayo namimigit, pero obligasyon tayo. Amen? Habang kumakanta, maawit pa, natin po buhay. Sige na po tayo magkakita. Kumakanta na kayo, maawit pa.
aming buhay, sa aming lakas, sa aming oras, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Maraming salamat, maging sa aming mga resources, Panginoon, sa aming hanap buhay, negosyo, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na kung ano man ang meron kami, Panginoon, ay mailalat namin ito ng tama sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga blessing, biyaya, spiritually, financially, Panginoon. Dalangin namin na ang kaloob na ito, Panginoon, ay magamit namin sa paghahayag ng salitas. Mapalawak, Panginoon, ang bahay pa ng bahay ito. Magkano ito, Panginoon, sa iyong kalwalhatian. Lord, dalangin namin. Maraming salamat, Panginoon, na ang kaloob na ito, Panginoon, na ang aming binigay na kaloob na ito, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At ito'y, Panginoon, paggamit, Panginoon, sa iyong gawain, Lord. Maging aming buhay, lakas, ang aming effort, negosyo, trabaho, Panginoon. Lord, lahat po ng ito, iaalay namin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na wala kami magagawa kung kami ay iwalay sa iyo. Huli po, sa oras na ito, sa lugar na ito, kayo lang aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa iyo lang po ang gumawa ng langit at lupa, at sa umagang ito, sa tanghaling ito, kami po ay tagumpay na. Sa pangalan ng anak ni Kristo Jesus, lahat magsabi ng Amen. 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 Alam po natin na masaya ang ating Panginoon sapagkat naramdaman niya ang tunay na pagsunod. Announcement po, tuwing alas 9, sabi nga nito, tuwing alas 9 ng media ng umaga sa tuwing linggo, ay meron tayong tinatawag na Bible study. At sana po, huwag niyong kaligtaan sapagkat marami kayong makukuha. Marami kayong ma-review ng mga aral ng Diyos na sigurado ko po na kalulusan ninyo at magdalago kayo. Panalangin ko sa Diyos na lumabog kayo. Meron po tayo tinatawag na Sunday service. Yung Sunday service yung ginagawa natin ngayon, nagsisimula yan sa alas 10 hanggang sa matapos po ang ating gawain. Ano pa po ang buwan? Meron pa po ba kayong may pamaabot na kung ano ang dapat pa natin gawin? Kung ano pa po yun, yan ang pakisabi na sa amin dito. At ngayon po ay tinatawag ko si Pastor dito. Sige. Tayo po lahat ay let's glorify the Lord. Tayo po lahat ay tatayo. Masiglang bibigyan natin ang karangalan ng ating Panginoon. Isang malakas na lapangan. Upang sa kanyang mabuhay ang ating mga Espiritu. Tungkol sa ating Panginoon. Awin niyo natin na to God be the glory. Karangalan natin siya. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord. Yes, Lord.
lugar na ito. Ibang balik mo sa amin ang kapayapaan. Ang aming pong mga pananagana at lahat, Panginoon, ng aming mga kailangan. Inalayo mo kami sa lahat ng uri ng sakuna, sa lahat ng uri ng kapahamutan. Lalong-lalo na, Panginoon, inalayo mo rin kami sa mga sakit at karamdaman. Ama namin Diyos, andito po ang iyong anak. Patuloy na nagsisikap ayon sa iyong salita na lumapit sa iyo. Ano man po, Panginoon, ang aming dinaranas sa pagsubok, ay iyon niya pong sinagot sa pamamagitan po ng gawain ito. Ang sino po may sakit at karamdaman sa mga oras na ito, may mga problema, ay iyon na po inayon, sapagkat ikaw po ang pinakamakapangyarihan sa lahat, at laging binabalot mo kami ng pagkakaroon ng Panginoon Kristo upang hindi kami panapitan ng anumang masama. Kaya, Panginoon, lumusin po ang iglesia sa araw na ito. Sa aming pagsamantalang paghiwa-hiwalay ay dinadalangin po namin na sana, Panginoon, lalong pagpatnubayan ng Banal na Espiritu ang bawat isa sa amin at sampung ng aming mga pamilya, mga kaibigan at mga kapamilya. Dinadalangin po yung mga bigat na problema sa oras na ito ay yun na po na ay dalis sapagkat ayon sa iyong salita walang imposible sa iyo. Panginoon, narito po yung mga anak at sa muli sa likskin po ay ng puso. Ano po ang mga pag-alinlangan ay yun na po pinaliw sa mga pamitan po ng Espiritu. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming